Mayong buntag sa tanan og happy Sabbath day. I hope nga itong mga secretaries nakahumana sa pag-check sa atong attendance ug sa pagkuha sa atong mga offering. Aron maka-proceed na ta sa atong lesson review this morning. Happy Sabbath day usab og may buntag sa atong mga kaigsunan nga naa sa tagsa natong panimalay nga naka-online karon sa atong pagsimba din sa ato iglesia karong buntaga. I hope nga ato gyapon gibati ang kalipay o kadasig sa pagpadayon sa pagalagad sa atong buhi nga Ginoo. Sa atong lesson karong mga igsoon, nahuman na gyud ang atong first quarter. Og niya nata karon sa second quarter. Kung atong makitaan mga igsoon ang atong tema for this quarter hitungod sa pakigsaad, the promise, God's everlasting covenant. Sa pagpadayon mga igsoon, akong ginahangyo matag-usas sa pagduko sa atong ulo alang sa pagampo. Labing gamana na mo Ginoo kami nagaduol ya kanimo karon. Among gibati ang kalipay, papasalamat o pahimaya sa imong ngalan. Kasi din kami nakahimo sa pagbalik sa imong iglesia aron sa pagsimba karong buntaga. Aniya na kami Ginoo sa panahon sa pagtuon sa imong mga pulong, pag-review sa lesson. Hinaut punta nga ikaw magadugang sa imong kamalam sa matag usa kanamo. Puno sa espiritu matag usa kanamo aron among masabtan ang imong mga pulong karong buntaga. Daghang salamat sa imong pakig-uban kanamo. Kini among gitugyan sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. The promise, God's everlasting covenant. Mao gyud ang atong tun-an for this quarter mga igsoon. Og sa karong buntaga, karong semana, niya kita sa atong pagtuon tungod unsa ang nahitabo. So atong may bawaan mga igsoon unya kung unsa may gyud nahitabo. Gani kung atong sugdan sa pagbasa ang Biblia sa Genesis 1 verse 1, giingon nina nga in the beginning God created. So kung atong tanawon gyud ang gisulat ni Moses mga igsoon sa dugay na panahon, gisulti din na nga adunay Ginoo nga nagtuga ni aning kalibutan. Ang kanindot ni na maigsoon nga kay dili lang ingon nga iyang gi-create ang kalibutan apil ang mga tao apan adunay pa gyud Ginoo nga atong alagaran. Adunay Ginoo nga nahigugma sa iya mga katawan ni aning kalibutan. So kung atong tan-awon mga igsoon, ang Genesis gisulat ni Moses dugay na kaayo sa pagtuga sa kalibutan. Apan, nakahimo gyapon sa pagsulat si Moses, pinaagi usab sa tabang sa Ginoo. Wala siya naka-witness during creation. Apan, makita nato nga dako gyud ang pagtuo ni Moses usab sa pulong sa Ginoo. Mao na nga iyang gisulat kung unsa ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagtuga nganing kalibutan. Og dili lang si Moses maigsoon. Kung ato usab susiyon, ang Psalms, Psalms chapter 100 verse 3. Giskutan usab na nga ang Ginoo nagtuga sa mga tao. Og bisan sa Isaiah maigsoon, it takes time, taas nga panahon. Nagsulti usab siya sa chapter 40 verse 28 nga ang everlasting God is the creator. Og bisag sa panahon sa New Testament, sa Acts chapter 17, gisulti usab din na, verse 24, God made the world and everything in it. So gani maigsoon ako atong susihon yung Biblia, nagiskot gyud nga ang Ginoo mao ang nagtuga. Gani sa Hebrews 1 verse 1 to 2, nagiskot gyapon din na. O kung ibalik nato sa Genesis 1 verse 31, giingon din na nga God saw everything He had made. It was very good. Maayo gyud ay nga gihimo. So, sa dinhi pala maigsoon, gisulti din na sa Genesis
nga ang gihimo sa Ginoo usagyod kamaayo. Apan nganong sa atong kapanahonan sa karong panahon, nganong nagpuyo man ta ni aning kalibutan nga napuno sa damage mga igsoon, napuno sa kalisod, napuno sa mga problema. Nga naman, that's the question, brothers and sisters. What happened? Unsa ang nahitabo? Nganong mao kining kahimtang nga atong ginatubang karon in spite nga gituga sa Ginoo, gi-create sa Ginoo ang kalibutan nga kana usa ka maayo. So atong tun-an karon buntaga, unsang nahitabo nianing kalibutan, unsang nahitabo sa atong una nga mga parents ngano kini nagresulta og dili maayo sa atong kapanahonan. Kung atong basahon gyud mga igsoon ang chapter 1 sa Genesis, naiskot nina ang sequence sa pagtuga sa kalibutan. O ang katapusan nga gituga sa Ginoo, mao ang tawo. Ang pag-create sa tao, usa kini ka unique nga gihimo sa Ginoo. O gani, nagiskot usab, dina, o ato sa mabasahan sa atong memory text, nga ang tao gituga sa Ginoo, sama usab sa image sa atong Ginoo. So usay makapangutana ta, unsa gipasabot nga ang tao gihimo gituga sama sa image sa Ginoo? Nga uban sa ato medyo nubo mag-ilong, naitaas, naigwapo, o medyo gwapo-gwapo pod o pinakagwapo. So unsa may gyud gipasabot ni ani? So ang atong leksyon mga igsoon nagpasabot nga our Creator is reflected in our physical, mental, and spiritual nature. Mao kanang gipasabot. Ikaduha, we are able to have a relationship with God and to make moral decisions. O ikatulo, both men and women share that divine image. They are equal before God. So, mao kanang rason mga igsoon nganong ang tao gi-create sama usab sa image sa atong Ginoo. Kung ato pagyususihon ang chapter 1 mga igsoon, sa pagtugas sa tao, gitugyan sa Ginoo ang kalibutan. Iyagi assign ang mga tao sa Eva o sa Adan dito sa Garden of Eden aron sa atiman sa mga mananap. Gani, sa pagtugas sa mga tao, ang Ginoo gusto pa gyud nga mag-reproduce pinagi sa kay Adan o sa kay Eva. So, aside niya na maigsoon, gi-provide ang pagkaon. Provided ang tanan alang kanila. O ang tao sa unang panahon nila ni Eva o ni Adan, nagadepende lang yun diya sa blessing sa Ginoo. Dili na kailangan nga maglisod sila, magsakripisyo sila aron sa pag-provide sa ilang mga sa ilang mga needs. Apan ang tanan provided na. Apan mga igsoon, kung ato susihon ang Biblia, nagiskot nito nga ang Ginoo nagsulti sa kay Adan o kay Eva nga adunay duwa ka kahoy dina sa tunga sa Garden of Eden. Ang usa ka kahoy mao kana ang tree of life, ay ikaduha nga kahoy mao kaning tree of knowledge, no? To know evil and good, no? Mao kanang ikaduha nga kahoy. O gibawalan sila nga dili gyud mo mutandog or mukaon sa tree of knowledge. Kay kung mukaon mo niya na, maabli inyong mata o maangkon ninyo ang kamatayon. So, kita mga igsoon na sayod sa panghitabo. Apan, atong nakitan mga igsoon nga na-deceive yun si Eva. Natintal gid siya. Pinaagi sa kay Satanas nga iyang gigamit ang usa ka snake. So tungod niya na maigsoon, ang resulta sa pagpakasala sa atong amahan o inahan, adunay separation, adunay
pakigbulag sa fellowship. Kaya ang purpose nata sa Ginoo nga adunay fellowship sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawan. Apan during that time tungod sa sala nga nitabo, adunay adunay separation. Adunay nawala ang fellowship sa matag usa between sa atong Ginoo o sa atong amahan og inahan. So, aside from that mga ison, adunay loneliness nga ilang gibati. Adunay frustration. Og tungod sa sala, ang mga katawan nakaangko na gyud og kasakit og kamatayon. That's the result sa sala mga ison. So kining panghitabo sa kalibutan nga nahimo sa atong una nga mga parents, nagresulta kini ngadto sa eternal nga kalaglagan sa mga katawan naning kalibutan. Wala ni giuntay solusyon. Apan adunay solusyon ang atong amahan. Pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. Mao kana naghatag og solusyon nga in spite ang mga katawan makaangkon na gyud og eternal nga kamatayon. Apan pinaagi sa kay Jesucristo adunay kalawasan sa matag usa kanato. So mao kanang senaryo mga igsoon sa atong leksyon this morning. Ang Ginoo naghatag og pakigsaad ngadto sa iyang mga katawan og ang iyang pakigsaad giubanan kana sa iyang tinuod nga gugma. Og nagpakita sa iyang tinuod nga gugma pinaagi sa kamatayon ni Jesucristo dito sa cross sa Kalbaryo. So mao kanang atong lesson mga igsoon. Pwede na ta mundang apan napamantay enough time this morning. So atong kwaon ang dugang nga panahon aron sa study pa gyud dugang sa mga possible nga mga questions sa atong leksyon nga makadugang usab kini og dugang gatong nato nga kaalam sa atong kagalingon kung unsa pa gyud ang nahitabo ug unsa ang atong pagabuhaton sa atong kapanahonan. Okay, first nga pangutana dinhi mga igsoon. Nasayon magyud ta sumala sa atong leksyon ug sumala sa Biblia nga ang Ginoo iyang gi-create ang mga katawan sama sa iyang image. Og ato kana mareplika ang image sa Ginoo pinaagi sa atong physical, sa atong panghuna-una, sa atong mga emosyon, makitaan ang imahe sa Ginoo sa atong kaugalingon. So the way nga moakta sa tanang bahin or aspect sa atong kinabuhi, na sentro ang kinabuhi ni Jesucristo sa atong kaugalingon. Ang pangutana, sa unsang pamaagi nga ato kini ma-share being created in His image ngadto sa mga katawan sa atong kapanahonan. Ikaw, ako, gi-create sa Ginoo sama sa iyang image. Apan in what way sa atong kapanahonan mga igsoon nga ato ma-share ngadto sa mga katawan ang imahe or image sa atong Ginoo. Any from the brethren? Na atong microphone, ready na? Okay, atong unahon si Pastor siguro? Or anybody from the brethren? Aron nga ato gyud masabtan mga igsoon kay usay kung usa lang mo discuss din sa tubangan, dili kay ma-absorb sa atong panghunahuna. Apan kung atong diskussan, kita na involve mga igsoon, ato gyud gatawag nato nga masabtan gyud pag-ayo ug ato ma-absorb sa atong kaugalingon. So, ang akong question, kita gi-create man gyud sama sa image sa atong Ginoo. Og kining image sa Ginoo, ato kini mapakita ngadto sa atong kaugalingon, physical, sa atong mga panglihok, emosyonal, sa espirituhanon, makitaan gyud ang maayong imahe or image sa Ginoo sa atong kaugalingon. So sa atong ang question, sa atong kapanahunan, in what way nga atong ma-share being created in the image of God ngadto sa mga katawan sa karong panahon? Okay, Pastor? Salamat, Sir To.
Actually, sa ako nga part, I'm very proud nga gi-create ko sa Ginoo sa iyang kaugalingon nga image, no? Bisan kun daw dili na pare-pareha ang atong mga nawong, but still ang image sa Ginoo na agihapon sa ato no? And I'm very proud nga sa mga creature nga gihimo sa Ginoo sir to, ang tawo ra gyud ang iyang gihaguan. No, ang tawo ra gyud ang gihaguan nga sa uban nga mga butang wala man niya haguan, ira man nag-mention. Pero ang tawo, tungod kay gikan gyud sa iyaha nga image, iya gyud nga gihaguan. Kung imo i-compare ang mga butang nga naa sa palibot, wala man na gihimo sa iyang kaugalingon nga nawong, sa iyang nga image. Ang tawo lang man gyud, no? So, kung naay musulti nga kita gikan sa uban nga mga butang ni ining kalibutan, dili kita tinuod, ato gyud ipasigarbo sa kalibutan nga ang ato nga Ginoo naghimo gyud sa matag usa kanato pinaagi sa iya nga image. Thank you. Okay, thank you, Pastor. Okay, another question mga igsoon. Ato nakuha dito mga igsoon, no? Nganong gi-create kita or sa nato pag-aplikar sa atong kinabuhi nga ma-share nato sa ubang katawan. So basta naapay din na mudugang sa ato mga kaigsunan. Kung wala na, we'll proceed sa another question. So wala na. Okay, let's proceed. Sumala sa atong discussion ganina mga igsoon, adunay duwa ka kahoy sa tunga sa Garden of Eden. Ang usa, the tree of life, ay kaduwa, mao katong tree of knowledge, mao katong gibawalan sa kaon. So, kining instruction sa Ginoo ngadto sa atong unang parents, unsang leksyon nga atong makuha. Unsa ang gipasabot sa atong kapanahunan karon? Unsa kini gitudlo sa atong kapanahunan nga adunay gihimo sa Ginoo nga kahoy nga dapat kaunon sa tunga sa garden ug adunay usab ka kahoy nga dili angay pagakaunon. Unsang lesson nga atong makuha nina maigsoon? Unsang mga application, personal application sa atong kapanahunan? Unsa man ka mga igsoon? Murag lisod ang question, no? Nganong adunay gitugot, apan adunay kahoy usab nga wala gitugot. Unsa may ka, Sister Rering? Pisabat. Padungog, hello, happy Sabbath, Elder Toto. Actually, katong nga lesson nga kanang naay kahoy, no? Sa tua, God gives us the will to choose. Di ba? It's a choice. Pareha ni Adam and Eve. Kato siya, actually, it's a test of their loyalty to God. So, sa matag segundo mga kaisunan, naapod kita'y mga choices. Ato ang mga choice. Of course, it's really the will of God nga atong ipilion kung unsa iya hapod nga gusto alang kanatong tanan, no? Kanang iyang mga promises, ang iyang pagmando sa tuwa, iyang mga commandments, mauna ang will sa atong Ginoo. So, nana sa tuwa kung atong pilion ang maayo o according to His will or dili. So kato siya, it's a test of our obedience, our trust, and our faith in God through our choices. Okay, thank you, Sister Rering. Atong tagapagtagad si Brother Josue, na siya kadugang. Before we'll proceed sa next nga pangutana. Happy Sabbath sa tanan. Ang pagkasala sa tao, kung ato yung analyze sumayo, sa ako lang pang-analyze, nga ang laki yun ang nakasala. Ang laki yun ang nakasala. Nga no, unasanan, ang laki ang padre de pamilya. Siya ang haligis sa pulianan. Tinood ang babae naglakaw-lakaw, gikapoy siguro sa uban sa iba na katulugman, og na ilad ang babae, sa diha nga ilad sa tingala ang babae ang bitin naglupad, unya musulti para niya.
og hangyo siya nga mukaon o bikaon siya. O sa diha nga miadto sa siyang bana, ang kaon siya ang kasala, o ang bana wala na kulangan sila sa lektura sa Ginoo. Wala sila kulangan sa pagpibalo. Nga kung mukaon ka, mamatay ka. Apa sa diha ang bana kibalo nga nakita ang bana nga hingkaon. Ang bana po hingkaon. Ngano hingkaon ang bana nga siya mapadidig pabili di pamilya. Kung mamatay ang asawa, daghang Ginoo babae nga ihatag sa kinabuhi. Nga unta karon kita karon dito mapituhan. Nga kung wala lang kaon ang lalaki, wala lang sa nagkikunong sa babae, bay, siguro mamatay ang babae, siya mabuhi siya. O dapat gubalo siya, dapat babae ipuli para sa iha. Siguro magkinabuhi nga wala sala. So sa ako lang kinabuhi, sa ato nga leksyon may sunan, nga atong leksyon, atong bantayan, nga dapat kitang lalaki, may prinsipyo ta, nga atong ang kamatuoran nga ato nangkon magabalugtas ta pulianan. Kaya kung mahuyang ka na laki sa imong pulianan, guba ang imong pulianan, guba pamilya, o makulangan ka sa lektura alang sa imong mga anak. Okay, thank you, Brother Josue. So, ang atong question mga igsoon, nga nganong duha ka kahoy, nganong usa ka kahoy gidumili man. So, gi-explain na po to kanina nga that is for the purpose nga adunay loyalty, to determine ang loyalty. So sa atong kapanahonan mga igsoon, wala naman tong the tree of knowledge. Unsa man ang mga pamaagi nga ma-determine sa Ginoo nga adunay loyalty ngadto siya makatawan. Naay mga instructions ang Ginoo mga igsoon. Usa din na ang pagkeep sa Sabat. Kung ato ka na gikuha o ato ka na gisunod sa tinud-anay mga igsoon, that is a sign of our loyalty diya sa atong Ginoo. Tinod, wala na sa atong kapanahonan ang tree of knowledge. Apan, daghang mga gisulti sa Ginoo nga angay pagasundon sa iya mga katawan nganing kapanahonan, sa atong kapanahonan, to determine kung adunay gyutay 100% loyalty or gugma diya sa atong Ginoo. Okay, dugang si Brother Nazaro, before we'll proceed sa next question. Dinhi sa atong leksyon mga kaigsunan sa Webis. Bible Commentary, Volume 1, page 231, nagaingon si dinhi, deplorable as was Eve's transgression, as it was with potential woe to the human family. Her choice did not necessarily involve the race in the penalty of her transgression. Tiyan mo na makaigsunan, no? Ang choice sa babae, kung sa ginaingon din did not necessarily involve the race of human, race of penalty for her transgression. It was deliberate choice of Adam. Kadtong pagpili ni Adan, mo gyud to ang nakadala og tunglo sa human race. Kadtong kang iba dili lang unta siguro to. So naipalo pa na ninong ba? In the full of understanding of express command to God, of God, rather than hers, that made sin and death and the inevitable lot of mankind. Eve was deceived, Adam was not. Sa ato pa, ang babae nalingla, pero si Adan wala malingla. Muna ang sala sa tao. Usahay, atong i-take of granted nga siya ang nakasala, pero di ay kita, mao di ay joy nakasala. Si Eva atong naingnan nga siya mo'y natintal, pero si Adan mao di ay jud ang nakasala ug mao'y naingnan sa atong pagkalaot ingon nga human race. Because si Adan si Eva ang nagtintal niya si Satanas gyud. Pero si Adan kinsa nagtintal niya? Satanas ba? Dili. Si Eva ang iyahang naghatag kanya. Wala siya tintala. It is a free will, a choice of Adam that make human race being sin. Okay, thank you. Usually na paidugang question na din na ba maingon ta usahay nga kinsa may gyud dakog sala sa iba or sa Adan. Pero sige lang ato nasulbon niya while nagapadayon ta mga igsoon sa
mga possible nga question, ato na ma-studyoan niya, no? Mark na to sa inyong panghuna-una katong question. Katong gidugang ni Brother Nalsaro. Okay, next question. Ngano man si Satanas, gigamit man niya ang usa ka snake. Pwede mo natin niya ignon nga ako ang pangulo sa mga angel. Ayaw mo tuo sa Ginoo nga kining pagkaon sa usa ka kabunga sa kahoy makapatay kaya ako gani wala gaya ko napatay. Ngano pa man nga nag-change sa iyang laragway, no? Instead nga diretso na aron matuog si Eva, apan gigamit pa man niya ang nawong sa usa ka or ang mananap nga mao ang snake. Ngano man? Kaya atag nato kay Pastor Willie. Ang yawa nagagamit og strategy o maalamon ng yawa. Wa siya mag direkta, but Satan used the most beautiful and most attractive thing in the garden. Why he chose the serpent? Because the serpent is the most pinakakuan gyud dito sa garden. Kumbaga kung moadto ka sa zoo, kung unsang pinakagwapo mo gyud siya. Very attractive, and God and Satan used that to tempt. Kay kung diretsohon niya hadlok si Eve, no? Kay mong diretso siya basig Satanas man ka. But he uses the creature that is most beautiful and attractive so that kana ang bitin sumala sa pen of inspiration dili na naga-creep. Wala na. So mo nang gigamit. Now, Satan is a good planner and a good kaning networking. See? He is a abino ang networking and scam came from Satan. Wala kay ang mga scheme nga gigamit is to use the most attractive. Di ba? Human nga gigamit ang serpent, the next thing that Satan uses is the most attractive and beautiful to Adam. It was Eve. So the serpent, beautiful, attractive, then the wife, Eve, was very attractive. So he deceived. But Adam was not deceived. He nagpanjud siya nga nag-yield sa temptation. So why serpent? The answer is, it is the choice of Satan to use very attractive thing. Same today. Ipakita sa imong very attractive. Wala ka ani? You see? Satan is using also very attractive thing in this world. Nga matrak kita makigsunan. Muna ang atong lesson nga nakuha. Now, why transgression? Why sin? It's a simple answer. The wrong choice. Wrong choice lang. Obey and live, disobey and die. Magbantay ta with watchful because it is only by our wrong choice that will lead us to destruction. Okay, thank you very much, Pastor. Okay. Dugang pagpasabot mga igsoon nganong nagsakuban si Satanas. Kay kung iya to ditson mga igsoon, dili giniya mailad si iba. Di giniya mailad si iba. Mao na nga naggamit gyud si Satanas sa pag-deceive sa tao. Usually si Adan mga igsoon wala siya na-deceive. Apan nakasala siya tungod kay nag-uol siya nga iyang gwapang asawa mamatay tungod sa pagkasala. So ingon si panguna-una ni Adan, bahala na lang ni. Kay sayang kayo akong asawa nga mamatay. Pero mga igsoon, kung in case nga wala pod nagkaon si Adan, adunay possibility nga adunay solusyon na Ginoo for that problem. Apan ang point kay gusto nako pagtagad ni mga igsoon. Satan uses deception to deceive people. So in our time mga igsoon, dili na siya diretso nga mo tintal kanato. Apan aduna say mga pamaagi in order for us nga iyang ma-deceive.
Kay kita mga ison, equip ta sa pulong sa Ginoo, nakaredy ta. O kung iya kitang sungayon diretso, posible nga kita makadipinsa gyud apan sa pamaagi sa pagdeceive ngadto kanato mga ison, diha maangkon niya ang kadaugan. So remember, Satan uses deception to deceive God's people. Napabatay time? For 5 minutes? Okay. Another question. Unsa man ang paglaom nga atong what hope is found in the response of our Creator and His promises recorded in Genesis 3 verse 9 and 15. Kining giingon din sa Genesis 3 chapter 3 verse 9 and 15 mga igsoon. Mao kining time nga gipangita na sa Ginoo si Eva o si Adan. Usually ang Ginoo pa nangita eh. Nangita sa mga tao nga nasala. Asa naman mo? Wala kayo nagsulti ang Ginoo. Nakasala mo sa ako. Apan, nangita ang Ginoo sa ila. So, in this situation, mga igsoon, ang Ginoo nagtabag kanila, asa na mo? Asa na mo? In this situation, mga igsoon, di na nato mabawan usab nga ang usa ka serpent nga galupad mo unta to, di na makalupad. O gisgutan din niya sa verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and your seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So kung atong tanawon mga igsoon, adunay seed nga magawas ni from that woman. Unsang ipasabot niya ni? That is Jesus Christ. So dugang emphasis pastor about that. Thank you very much, Sir To. Ang question, unsa ang paglaom nga atong nabatnan, taliwala sa pagkahulog sa tao sa sala. Atong nahinumdum, atong makita sa atong leksyon nga ang atong Ginoo, bisan unsa ang atong ginahimo, makahibalo gyud siya. Pero bisan kun ang tawo nahulog sa sala, ang Ginoo gyud maoy nangita kanila, no? What a price mga kaigsuonan nga. Di ba nature nato ako makasala ta, bisan ato mga bata magtago-tago na yun, lakaw-lakaw kay nakasala man. Ang atong nature, ang atong sala nga gamay, usay padakuon na to kay magtago-tago man ta, pero ang Ginoo maoy nangita sa tawo nga nakasala mga kaigsuonan. Nya, diha sa leksyon ay gisgutan Sir Toto diha nga na ay seed no nga moabot nagkahulugan na nga tungod sa sala, si Kristo mianhi sa kalibutan, no? Nga kung imong tanawon ang Roma 5, versikulo 8, Sir To, apan ang Diyos nagpadayag sa iyang gugma alang kanato, bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Imo sala, ako sala, kita, kita ang nagpalayo sa Ginoo, pero siya ang nagdutdot kanato, aron mapasig-uli kita ngadto kaniya. Mao ni akong So, daghang salamat pastor sa ato nakitan mga igsoon nga ang resulta sa sala unsang nitabo sa unang panahon sa atong unang parents nagresulta sa dili maayo sa atong kapanahonan. Apan ang kalami lang mga igsoon kay ang atong Ginoo nangitag pamaagi nga in spite atong maangkon ng kamatayon tungod sa sala apan siya iya gitugyan ang iyang anak nga mao sa Hesukristo aron kita adunay kaluwasan. Ang atong Ginoo gituga ang tao nga maayo, apan abot may gyud ang sala, apan ang kaanindot sa atong Ginoo aduna siya backup plan. That is the plan of redemption. Pinaagi sa kay Hesukristo. In our time, mga igsoon, ay importante na nga kita magpabilin nga matarong sa atong Ginoo. Ang relationship nga maayo sa Ginoo atong kana ipadayon nga mahimo siyang long or lasting nga relationship. It is a matter of choice sa atong kapanahonan nga ma-determine ka nato kung kita nabilong sa Ginoo or we are following ang instructions sa Ginoo nga kana mahimo kita nga mahiduol kaniya. In spite sa mapagsulay ni Satanas, apan kita magpabilin diha sa atong Ginoo.
Wala naman tayo time, pero short na, Brother Nalsaro, dugang pagtapos atong leksyon. Usbon ako mga kaigsunan. Sa dinha gipangita sa Dios si Adan ug si Iba, God is not willing to lose any humankind. So pangitaon yung kaniya mga kaigsunan kung asa ka. God is not willing to lose each one of us. So thank you very much. I hope nga matakusa ka na to, dako atong nakatunan sa atong lesson review karong butaga. Thank you very much. God bless us all.